So yun guys, so good morning madlang people, Luzon, Visayas, Mindanao, mga ka-showing at sa buong mundo. Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-showing. So for today's video ay meron po tayong panunuurin po na video po mga ka-showing na galing po sa barangay tayo kay Kagawad Boots, no? At kay Kagawad Marie, no? At saka kay Kap Dundun mga ka-showing, no? Panoorin po natin itong kung ano ang kanilang masasabi, no, tungkol po sa yung fixed term, no, ng barangay election mga ka-showing, para po malinawan ang isip natin, no, kung tayo ba'y aasa pa or hindi na mga ka-showing. So panoorin po natin itong video mga ka-showing. At kung bago lang po kayo sa aking channel mga ka-showing, ay huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, click the notification bell para updated kayo lagi sa mga bago kong upload na video ng mga mainit-init na balita at mga nagbabagang balita mga ka-showing. So ano pa hinintay natin mga ka-showing? Tara, let's go. Panoorin na natin. Natin, singit ko lang Kags Butch na at Kags Marie, yung mga utilities kailangan may magandang koordinasyon kayo para at least kung ano man yung gusto nyo paayos, lalo na yung mga emergency na nagtutuklap yung mga wires, magawa ka agad para rin sa inyong constituents. Yan, natutuwa lang ako dahil sinusugan ko lang yung sinasabi ni Kags Butch na mainit ang usaping postponement o term setting. Pero sa FB page natin, nagiging masaya na. At nagiging biruan na nga siya. Nagiging biruan na. Actually, lalo na yung mga iba na nagkakantsawa na wala nang pag-asa yan. Tapos yung iba, matulog na lang tayo. Ikaw, ano takeaway mo, Kags Marie? Ako naman ang nakikita ko dyan sa sobrang init na ng usapin nila at palaging pinag-uusapan yung mga tao para sabi na, wala naman tayong magagawa kung papasa nila yan o hindi. Kumbaga, at the end of the day, tayong mga constituents at napapaloob dun sa community natin, kung sino man yung nakaupo, let's give them the respect that they deserve. Yes. It's up to them if they'll work on it or not, pero sana po kilusan natin dahil isa po yan sa ipinangako natin sa taong bayan na magtatrabaho po tayo. At the same time, yung mga naghihintay naman, parang tinanggap na nila Kags Butch na kasi nagkaroon na ng, actually, nung nagkaroon ng pagpasa sa Senado, nandun na, kumbaga, pakiramdam ng mga naghihintay or nag-aantabay kung ito ba ay magtutuloy or hindi. Yes. Ay para bang pakiramdam nila, wala nang magagawa. Tuloy na talaga. Although, hindi tayo nagsasabi, but because of the first action na taken by the Senate na may naipasa na sila, yung Congress na lang ang hinihintay at mas lalo pang sinusugan nung nagbigay na po ng statement si Senator Chis Escudero na hinihintay na lang na magkakaroon tayo ng bicameral. Grabe yung manifestation na kung saan mangyayari, kung ano mangyayari. Yung manifestation coming from the Congress, ngayon si Senate President. So, ano pa ba sasabihin mo? Common sense na lang yun, di ba? Parang, But parang nakakalungkot rin in a way kasi you were just like few days left pero parang akala mo malabo na pero posible pa pala. Alam nyo, meron naman ako nakitang comments, no, na sinasabi sa June daw, pagbalik daw nila, tsaka daw ipapasa. Alam nyo, ito nga sabi nila, sa June ba, pag hindi na ipasa ngayon, sa June ba ipapasa yan? Alam nyo, ito mangyayari sa June. Sa June, 2 linggo na lang sila magkikita. Okay? Tapos mag-a-adjournment sila siniday. Ang ibig sabihin yon, last na adjournment na po yun. So, ibig sabihin, ang magkita-kita nila sa June, tapos na eleksyon, may mga nanalo na at may mga natalo na. Huwag naman sana. Pero may mga natalo na. At may mga end of term na. So, anong gagawin mo sa June? Sa aking based experience ko, doon pong tayo ay nagtrabaho mahigit 1 dekada sa Senado, na pagka-adjournment siniday, yung 2 weeks na yun, nagpapaalaman na sila. Nagpi-privilege speech na po ang mga senador na thank you, ganito, ganyan. And lahat ng mga papaalis na end of term or kung sino mang natalo, inaayos na yung mga gamit to make room for the new senators. Yan po yung 2 linggo na yan. So, imposible pa na June daw may papasa, binibitin. Hindi ho, sa tingin ko ito ng linggong to.
The important thing there is dapat present syempre yung ating mga composition na members, kung sino po yung Ay, mga proponents. Yeah, kung sino yung mapapaloob at mapapabilang doon para pag-usapan yung pinaka-provisions na ipapasa nilang batas. Meron akong para lang makalusot lahat. Hindi mapapahiya ang presidente, hindi mapapahiya ang Kongreso, Senado, at everybody happy. Ako, sasabihin ko sa BICAM na hindi nagkasundo, pero babalik sa 20th Congress. Kailan yon? July. Pa-file, 2026 na ng eleksyon. At least yung mga 2 years, Na-serve yun 3 na-serve in years. 3 years. And then sa 2026 election, walang tatamaan. Dahil ang BARM sa this year, so walang election ng 2026. Bigyan mo ng 4 years, 3 terms. Na-extend na, makakatakbo pa yung mga nakaupo ngayon, pati second termers. So wala siyang tatamaan, hindi na pahiya ang presidente, at makakaiwas ang Kongreso na magkakaroon ng laban sa Supreme Court. I think kung magkakasundo sila sa 2026, 4 years, 2 terms, wala nang sasagasaan at baka kahit pa paano maibsan yung galit ng ibang tao na ayaw nila ng 6 tsaka ayaw nila ma-cancel ngayon. Hindi pa siya retroactive, progressive pa siya. So constitutional din yon. Hindi siya lihis sa mga measures ng set forth by the Supreme Court. Ewan ko lang. Yun ang sa akin lang. Tsaka, siguro baka katang isip ko lang yun kasi lagi nating iniisip. Pero ang tingin ko dito lusod dyan 2026. So, yan mga ka-showing, no? Kung, kayo na pong maghusga kung kayo ba'y umaasa pa or hindi na mga ka-showing. Pero talagang di natin alam, no? Baka po mapasa ngayong June, baka lang. So, kayo na lang po ang maghusga mga ka-showing. Tapos, comment lang po kayo sa baba mga ka-showing kung ano po ang inyong reaction, kung ano po ang inyong masasabi tungkol po dito sa video na pinapanood po natin mga ka-showing. So, maraming salamat po sa inyong lahat.